A motocross rider cannot race without his dirt bike, but a good treasure hunter can hunt without the use of metal detector, only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes inside. Hello lovely people all over the Philippines, sa Luzon, sa Visayas at sa buong Mindanao. Kumusta kayong lahat mga katiyats at sa ating mga OFWs, Filipino contract workers in abroad? Kumusta kayo dyan? Sana nasa mabuting kalagayan tayo palagi. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click nyo lang ang red button down below. Also click the notification on the bell para meron kayong updates pag may bago tayong upload. At bago tayo mag-umpisa sa ating treasure marker analysis, ako'y mag-shoutout muna. Okay, ako'y mag-shoutout kay Alma Ulep, Alberto Akak, Christine Padala Dapat, Din Jumel, shoutout din kay Sino, Lito Taburada, Joseph Rada, shoutout. Sa inyong lahat guys dyan, Info Official, Jonathan Canol, shoutout din kay Noy Noy Villar Katarman. And lastly, kinahukbo ng liwanag, Roderick Adormio, Jonathan Cardinal, RX Alipu, Cirelo Lagman, at sa mga hindi ko napanggit, shoutout sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon magpatuloy. Alright mga katiyats, hang on for another good treasure marker. Ito ang tinatawag ko na Knuckle Fist treasure marker. Padala sa atin ng ating katiyats. Parang kagaya din ito ng natagpuan ko noong last year sa bundok na parang kamao na nakaharap. At ang nakaiba dito, nakaiba nito kaysa nakita ko ay merong marker ito sa ibabaw. Ang ibabaw ng bato na ito ay flat. Andin nandoon yung arrow na half head lamang. Merong dot. Kaya atin tingnan ito kung ano ang kahulugan at saan banda pwede tayong maghukay diyan. Okay, ang knuckle fist, karamihan yan ay sa likod ng bato na yan ang item hahanapin. Pero dito, ito ay kakaiba na sitwasyon kasi meron nga siyang arrow sa ibabaw. Ito, tingnan natin to. Okay, ayan. Okay, hanggang dito lang tayo. Okay, at i-pause natin dito ang video para atin ma-analyze kung saan nakaturo yung arrow sa ibabaw ng bato na yan. Alright, sa tingin ko ay nasa right side ng bato na ito. Kung nakaharap tayo, doon nakapoint ang arrow or sa likod. Okay, tingnan natin muli ang video. Okay, ito yung harapan, ang knuckle, ang kamao. Okay, kamao na treasure marker. Ang importante dito guys ay yung marka sa ibabaw. Yung kamao ay marker lamang yan. Na yan ang hahanapin nila, ang fist knuckle or knuckle fist. Okay, ito yung marka sa ibabaw. Okay. Ang harapan nito ay nasa kaliwa natin. At tama, papuntang likod pala ito. So, eksakto tayo sa ating analysis kanina. Na karamihan sa treasure dito ay nasa likod ng bato. Kaya atin na ito i-analyze ngayon gamit ang picture, still picture para hindi gagalaw. Doon tayo mag-analyze ng location ng ating digging spot. Okay? So, hang on for a while. Okay mga katiyats, magandang treasure marker itong knuckle fist
or itong kuyom na kamao nga ganyan. Ito'y tulad din ng nakita ko noon sa bundok 1 year ago na kung saan sa likod ang hukay namin at doon natagpuan namin ang mga bote ng hapon sa 1 meter deep. At hindi na namin yung pinagpatuloy kasi medyo hotspot na. Ibig sabihin marami nang nakakaalam at marami nang tumitingin. Umaali-aligid, meron na rin. Okay, kaya sa palagay ko ang treasure nito ay nasa likod. Sa likod niya. Ngayon, ang maganda nito guys ay malapad ang ibabaw nito at merong itong marka na arrow sa ibabaw. Ito yan. Kung nakita nyo guys ay meron siyang parang letter C dito and then ito'y nakaganyan yan. Merong itong nakaganyan yata ay teka sandali, ito nakaganyan yan, ayan, pero ang direksyon nito ay sa likod going north. Okay, atin muna ito ikutin para mas maintindihan. Gawin natin sa picture ay atin to ikutin going up, atin ikutin ito guys and then parang pag ganito ang posisyon nito. Okay, at lagyan natin ng kulay black ang kanyang background. Okay, at crop natin.
Guys, na sa 1 meter lang sa likod ng bato. Hukay tayo dyan. Unang hukay yan, 1 meter distance sa likod mismo. Ngayon kung wala dyan ay punta tayo sa pangalawang test dig na 2 meters lamang na test dig. Yan ay 3 meters distance. At ang panghuli natin dyan, kung wala talaga sa 1 and 3 meters, kung wala dito X yan, X din ito, punta na tayo sa 5 and 7. Isang hukay lang yan, ang 5 and 7. Ibig sabihin, dubling laki ang hukay. Yan ang ating pangatlong test dig. At kung alin man dyan sa mga hukay niyo ang merong mga signs sa 2 meters deep, tulad ng mga latang dahon or fibers na lamang ng dahon, mga concrete slab or mga itong broken concrete, yung tibag-tibag or mga putol na kahoy, uling, black soil, seashells. Pag merong mga ganyan, kahit basag na mga buti, yan ay good marker. Ibig sabihin, magpatuloy na tayo sa pinakamalalim niya na hanggang 5 to 7 meters. Pinakamalalim na yan. Okay, karamihan ng treasure ay mababaw lang kapag giveaway. At kung ang matumbok nyo ay ang sinasabing treasure bunker, talagang malalim ang treasure bunker. Mag-umpisa ang treasure bunker sa 7 meters up to 30 meters. Kaya dito nag-assume lang ako na ito ay giveaway, mga katiyats. Magandang treasure marker ang kamao. Okay, tested na yan. At kinurti lang ito na kamao para madaling matagpuan nila ang marker na yan. Para yan lang ang hanapin nila. And then, pag mahanap yan, ay hanapin nila, tingnan din sa ibabaw ang marka. Yung nakaganyan na arrow. So, maganda ito, mga katiyats. Okay, try nyo lang dyan sa likod mismo ng bato. Or kung saan man yun mismo, accurately sa actual, kung saan naka-point yung parang nakaganito na arrow. Okay, kung yan ba ay talagang nasa likod or medyo offset siya dito sa northeast. Okay, so yun lang ang aking pag-analyze, mga katiyats, sa inyong treasure marker. I think that is a legit good marker for buried Yamashita treasures. Ako ay magpaalam na at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel for more videos. God bless you all. And don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now. There's more to me everywhere.